So, dito mga boss, meron tayong ginagawa na isang Samsung. Maliit lang to, 40 inches. And model nito is, pakita natin mamaya, no? Ang problema nito, ayun, naka-isolate na po yung, natin, T-con board. Tapos, kapag nakahang yung supply galing power supply papuntang mainboard, nag-iilaw naman yung backlight. Ibig sabihin yan, okay yung power supply natin, no? So, kapag nakikabit dito, hanggang dito lang siya, standby mode, tapos magbi-blink po yan, isa. Yun, no? Blink lang siya. So, tapos balik standby mode. Then, blink isa, then standby mode. So, inisulit na rin yung speaker natin, tapos itong para sa ating indicator at saka sa kanyang button, no? So, ganun pa rin siya. Ganun pa rin yung problema. So, kung tine-check natin yung supply dito, ng ating mainboard, kompleto naman lahat. Meron namang supply. Meron akong nadidetect dito na nag-drop yung supply na pag-fluctuate or sabihin nyo parang nagpa-fluctuate siya. From 5 volts, bumabagsak siya to 1.5 volts, tapos balik na naman 5 volts, tapos 1.5 volts, balik na naman ng 5 volts. So, ito yung nadidetect natin. So, lahat ng supply dito, 1.2, 1.5, 1.8, 3.2, 5 volts. Dito banda, sa may bandang taas, normal yan. Dito lang tayo na, mayroon tayo nadidetect dito na supply na nagpa-fluctuate. So, nakatutok po tayo sa 5 volts line. Supply po yan dito sa ating USB port. Yan, USB port. So, dito, yung supply niya, sa dalawa kasi itong USB port dito sa dalawa. So, dito yung supply niya, 5 volts, steady po siya. Yan, nakatutok tayo dyan. Diba, fluctuate siya. Fluctuate yung kanyang 5 volts. So, sabi ko kanina, hindi kasi natitest natin to kanina Akala ko steady siya. Fluctuate din pala. Ayan Fluctuate, ayan. Yun. Bagsak. So, naka-steady po yung test probe natin sa may 5 volts line. So, dito sa may bandang taas, ito, tutok natin dito, yun. So, tingnan nyo. Ito yung sabi ko kanina na natadrop siya to 1.5. Ayun. 1.3 pala, 1.3. Then 5 volts, then bagsak siya pa unti-unti. Yun, no? And meron akong kinakapa natin dito. Pero yung supply niya, ayun ba yun? Kalimutan ko na. Yung main supply niya, hanapin ko lang, wait lang. So, ito yung kanyang ito yung kanyang source, 12 volts. Ayan, yung kanyang 12 volts. Yan. Wait. Steady. Meron din pala siyang fluctuation, no? Nagda-drop siya 10 volts. Try natin. Ayun, no? Nagda-drop din pala siya. So, nagda-drop yung source. Siguro, talaga may problema dun sa kanyang secondary. Meron akong nakakapa dito na mainit itong capacitor na to. Ito. So, try natin tatanggalin natin yan. Kasi yan yung nakita or nakakapa natin na mainit Ayan, So, filter po yan sa may 5 volt supply papuntang USB port. So, tatanggalin ko lang muna yan. Tapos, balik tayo. Ayan, so dito, continue tayo, no? Tingnan nyo itong unit natin, no? Ayun, di ba? Nag-okay na siya. Kaya kanina, standby mode lang, tapos nag-blink. So, ngayon, all goods na siya. Back to normal na. So, pinutin ko, tanggalin ko lang, tapos, success natin ulit. Para madinig yun yung startup sounds. Ayun. Ayun, no? Di ba, nag-normal na siya? Tayo natin yung kanyang, ayun, So, naka-display na yan. Okay na unit natin, gumagana na siya. So, ano bang naging problema? Akala ko kasi kanina, di ba pa sabi kanina, dito tayo nag-focus sa may, USB port. Kasi dito may nakikita tayong nag-fluctuate na 5 volt supply. So,
So, nahang natin yung IC na to. Tapos yung capacitor na kinakapa natin kanina na mainit, tinangin natin, hindi naman siya leak, no? Then, tinest natin, hinang natin yung IC, tapos hinang natin yung induction coil dito. So, ganun pa rin siya. Ano pa rin? Fluctuate pa rin yung supply mismo ng IC na to. So, bumalik tayo dito sa my source. Kasi nahangan natin dito. Okay na. Wala dito yung problema, pero kasi kahit naihang natin yung mga IC dito, nagpa-fluctuate pa rin yung main source ng supply, yung 5 volts niya. So dito ako nagka-idea. Kasi hindi ko naka-experience ako nito dati. Ang problema, medyo matagal na yan, kaya nakalimutan ko na. Napakadali lang sana kung natatandaan ko pa yung ni-repair natin dati, no. Nag-check ako ng voltahe dito ng supply. Meron pala akong na-miss na may test yung supply dito sa kanyang 2.5 volts. Di ba kanina nag-test tayo dito or napakita ba natin? Ito yung kanyang LDO na 1.7, ayan, 1.7. Tapos ito naman yung 2.5. Ayun, 2.5, di ba? Wala pa lang supply yung 2.5. Tapos tinest natin yung yung linya niya. Hindi naman siya grounded or shorted or merong leak, no. Normal naman kasi in-injectan natin ng 1.8 volts gamit ating short killer or adjustable power supply. Okay, gumagana yung unit natin. So, yung ito pala yung kanyang LDO na to, yung 2.5 volts na supplyan ng ating IC, ng ating MCU. Hindi pala makapaglabas ng supply, kaya kulang yung circulation ng kanyang oscillation. Parang mag-on siya tapos hindi magtuloy-tuloy, balik sa standby siya kasi kulang yung supply. Hindi full yung kanyang operation ng kanyang oscillation kasi nagkulang ng supply yung LDO na to, walang 2.5 volts. So dito tayo nagkamali, no. Nakalimutan natin dito na nawala pala ng supply yung 2.5 volts natin, kaya ganon yung problema. Ganon yung resulta pala, kaya napapluctuate yung supply na 5 volts kasi kulang yung kanyang yung circulation ng kanyang oscillation kasi nawalan siya ng 2.5 volts. So yun pala yung dahilan ng fluctuation, hindi pala yung kanyang ibang parts, kundi yung nagkulang ng supply yung 2.5 volts na magsusupply ng MCU, kaya hindi makapag-proliferated yung mainboard natin. So yun lang, and medyo natagalan tayo, pasensya na, ganun talaga. Sa dami na mga nire-repair natin tapos hindi naman ganito lahat ng problema, kaya nakakalimutan natin, no? Ayun, so hanggang ganito lang yung video natin mga paps, and sana kahit pa paano naman nakuha kayo this thing ginawa yun, no? May God be with us always, and this is your service Ryan Grosset Tech. See you in our next video.